you know. So may biyahe ako medyo mahaba ngayon. Hindi naman out of Manila, pero kapag papunta ka kasi sa gitna ng Manila, tapos ganitong oras, sobrang traffic eh. So parang mahaba na rin yun. Nagbaon ako ng mga pabango, nagkataon mga Middle Eastern perfumes, tapos nagkataon magkakatabi. So kailangan ko lang ng kakwentuhan, makikipagkwentuhan ako sa inyo habang nagmamaneho para iwas init ng ulo sa kalsada. So kung ano na lang yung una ko madampot, ikukwento ko lang sa inyo experience ko, yung mga anong scent niya, mga, siguro yung performance, kung saan okay gamitin. Una ko na dukot, Hawas Cobra. Kwento ko na rin kasi ito yung pinakabago. Binigay lang to ni Casey Good Deals. So parang thank you na rin kaya may mention ko na. Gawan ko lang daw ng review. So nakagawa na kami ng video ng wife ko dito. Kung napanood nyo, check nyo na lang ulit. Ay, kung hindi nyo pa napanood, check nyo na lang. Si Hawas Cobra, alternative siya sa LV Imagination. Hindi 1:1. Ganun naman, common naman yun sa mga Middle Eastern perfumes. Bihira yung parang masasabi mo, yung sobrang lapit. Ito, pag inamoy mo ng sabay, may distinction. Pwedeng makalito para sa maraming tao, pero hindi ko siya may ka-count doon sa mga Middle Eastern perfumes na matuturing ko na sobrang lapit talaga. Ang LV Imagination, katulad nung amoy nito fresh, citrusy, bright. Sabi ng wife ko, amoy baby daw. So okay siya gamitin pang kahit kailan. Literal na kahit kailan. Bagay siya sa weather ng Pilipinas. Isa pang gusto kong i-point out, yung wife ko maselan yun sa mga ganitong tipo, yung mas-citrus sa umpisa, or normally may citrus naman talaga sa umpisa eh. Hindi ko in-expect na magugustuhan niya yung scent nito, pero nagustuhan niya. Ito, yung Arctic Breeze. Kasi yung video na sinasabi kong ginawa namin, 3 yung pabango na dala namin. Arctic Breeze, Hawas Cobra, tsaka yung decant ng OG, ng Imagination. So lahat yun nagustuhan ng wife ko. So na-testing ko na yung projection tsaka longevity nito. Hindi ganun kalakas, hindi katulad ng OG na Beast Mode. Yung OG kasi yung pinaka-familiar kayo, kaya sinama ko na kagad dito. Pero longevity niya 6 hours, 7 hours, mga ganun. Okay yung Sea Edge, nagsisirculate sa hangin yung pleasant na amoy nung, yun nga, kaamoy nung Imagination. Yung bagay na damit, ay na-mention ko na yata, no? Casual or formal, okay lang siya. Okay siya pang office, okay siya pang school. Ang daming may gusto sa scent DNA ng Imagination. Hindi ko sinasabi hindi ko gusto, pero hindi siya katulad nung pag-amoy Aventus sa akin. Gustong gusto ko. Ito parang hindi ganun eh. Kaya hindi ako ganun ka-excited nung naamoy ko. Parang ang dating sa akin ito, okay yun na yun. Kasi grabe yung hype sa Imagination, di ba? Kaya ngayon, bawat araw na may lumalabas na bagong alternative sa Imagination, nagkakagulo kasi parang lahat gustong makakuha nun. So hindi kasi ako yung tipo ng ganun eh. Pero kung ikaw yung tipo na mahilig ka dun sa scent DNA ng Imagination, okay na alternative to. Tiwala kasi ako sa quality ng juice ng Rasasi. Try nyo i-check sa YouTube. May videos sila na may nag-tour dun sa factory nila. Pinakita, hindi nga briefly lang yun, medyo mahabang video din kung paano yung proseso nila. So nakakatuwa. Ano pa ba? Nasabi ko na okay siya sa weather ng Pilipinas, no? Ang presyo niya ngayon, presyo ng mga hawas ngayon is nagbagsakan. Kung hindi ka pamilyar, i-check-in mo na. Mag-research ka, i-check mo sa mga groups. Ang daming nag-offer ng mga bagsak presyo na pre-orders. Marami nagdududa kung legit. Ang daming nagme-message dito sa TikTok tsaka sa Messenger. Kung legit ba si ganito, legit ba si ganyan. Kanina lang natatawa ako, may nagtag sa akin sa isang post ko ng page namin sa FB. Si Chanel daw ba legit? Sabi kong ganun. Kapag sinabi kong no, baka ipakulam ako.
So legit yun. Marami pang ibang lumalabas na nagpapa-pre-order na sobrang mura. Baka ito yung time na i-enjoy nyo. Singit ko na lang din dito, no? Mas umahaba pero gusto ko lang naman is kakwentuhan. May mga nagda-doubt na bakit sobrang mura or paano nila na papangatawanan yung ganyan. Ang concern ko lang is as long as legit, authentic yung binibigay nila sa customers. Hindi na masyado nagmamatter sa akin kung paano nila nagagawa. Yung presyong 1699, presyong 17 for Hawas Ice, hindi ko nakikitang sustainable, pero baka strategy nila yun para mas madaling makilala. So ako, as long as makikinabang yung consumers, okay ako dun. Ang maitutulong ko lang talaga sa inyo is to check kung legit yung mga nagbebenta. Bago ko naman i-vouch sila sa inyo, mini-make sure ko na tinesting ko na din. Yun. Be vigilant lang lagi doon sa mga sellers na pagbibilihan natin. Kasi kung sure tayo na may magandang credentials yung sellers, ano na yun parang isang step na yun na almost sigurado ka na legit yung binibenta niyan. So, okay. Parang dapat pala inibang video ko na lang yan. Pangalawa, Rasasi Hawas OG. Ito yung isa sa mga pabango ngayon na hindi na kailangan ng introduction. Gasgas na. Isa sa mga pabangong may bias ako. Isa sa mga pabangong paborito ko. Sinabi ko kanina, pag mga Aventus and DNA, yun talaga yung pinakagusto ko Pumapangalawa, siguro pangalawa or pangatlo, mga naglalaban doon. Mga scent ng Hawas or scent ng Invictus. Alternative siya sa Invictus o Invictus Aqua. Minsan nga gusto ko na sabihin ito yung OG kasi believe talaga ako dun sa quality ng Rasasi Hawas. Simulat sa pool na magamit ko siya. Konting kwento, balik tayo sa ilang years ago. Anong year ko ba siya nagamit? Either 2019 or 2020 ata. Ang hirap pa makakuha dati ng Hawas OG dito. Hindi pa ganun karami yung sellers, ang mahal pa ng presyo. Nung time kasi na yon, ang mga Middle Eastern perfumes, kapag pumresyo ng 3K o pag more than 2K nga lang, parang ang mahal na Kasi iba pa yung landscape nun ng local frag community. Pagdating sa Middle Eastern perfumes, merong may discrimination pa dati. So yun. Kaya nung nagkaroon ako at nasubukan ko na, sabi ko, putak ang gusto ko. Kasi mahilig ako sa Najdia. Kung matagal ka nang nanonood dito, gasgas na yung Najdia. Meron ulit kay Dumay sa Baliwag pala kung gusto nyo bumili. Nakita ko lang. Yun. Tuwan-tuwa na ako sa Najdia. Ang mura, ang bango. Gustong gusto ko. Nagamit yung Rasasi Hawas. Tsaka naamoy ko na yung OG nun kasi may dekanta ko nun nung time na yon. So sabi ko nga gusto ko siya. Gusto ko yung playful na type of scent. Nung nagamit ko yung Hawas OG, sabi ko shit, bawal na, ayoko na magmura masyado, pero ganun ganun kasi ako magsalita pag pag kailangan ng emphasis may mura natagpuan ko na yung mga gusto kong pabango kaagad. Kaya nung kinasal ako, may Hawas naka-layer, diba? Sa panggasgas na yan, mamaya ibang pabango naka-layer. Basta ginamit ko rin tong Hawas OG nung kasal ko. Ang playful ng scent niya, matamis na fresh, pasok sa weather ng Pilipinas. Pwede mo ipang araw-araw. Be careful with the trigger kasi pwedeng maging masyado siyang malakas for some people. Ang reklamo nga dito ng iba, masyadong malakas. Wala pa ako nadidinig na mahina na sinasabi dito. Ito pala isang negative na sinasabi ng ibang tao. May amoy ang hit daw sa umpisa. Opening, mga initial spray. Hindi ko gets nung hindi ko pa yung nadidinig or hindi ko pa yung nababasa yung mga ganong comments. Pero nung binigyan pansin ko na, bakit, ano yung sinasabi nila amoy ang hit? Merong something spicy, excuse me,
may something spicy sa opening na para sa akin hindi naman siya amoy anghit. Una kasi magkakaiba naman tayo. Magkakaiba naman yata yung amoy ng mga body odor natin, no? So, yun. Tsaka, siguro kung hindi ko nga nadinig sa iba, yung ganong comment, hindi ko iisipin na, ito yun. Kasi may something spicy sa umpisa na, yun nga, para sa akin, hindi naman amoy anghit eh. Pero, nagets ko na kung ano yung tinutukoy ng ibang tao. So, majority pa rin naman ng kilala ko, gusto to, lalo yung mga babae. Nakita nyo na to ginagamit or na-feature ko na sa mga street battle. Okay talaga siya. Yung presyo niya ngayon na 1699, bumili na kayo na sobrang dami. Kasi kapag umangat ulit yung presyo niya, sulit pa rin naman. Yung SRP kasi nito 2728, lumalagpas pa to na 3K dati. Yung ganung presyo nga para sa akin okay pa rin eh. Dito sa Rasace Hawas, sobrang quality talaga ng juice. Haba na. Beast mode, performer, pwede mo gamitin anytime. Pwede sa office, pwede sa estudyante. Be careful with the trigger. Huwag ka masyadong pabibo kasi kapag dumami yung sprays niyan, dun pa mas mababalik na, di ba? Ayawan ng tao. Rasace Hawas Ice. So ito naman, para siyang Hawas OG na brighter, na mas matamis. Yung feeling ko kapag ginagamit ko to, ang lamig. Hesitant ako dati na sabihin or i-recommend to dun sa mga nagtatanong kung pwede pang gamitin sa mainit na tirik yung araw. Iba kasi yung init na yung normal temperature ng Pilipinas pero yung nasa lilim ka. Iba yon dun sa init na tirik yung araw, di ba? So nung una hesitant ako na sabihin oo, pwede yan. Kasi matamis nga siya. Isipin mo yung Hawas OG, matamis na yon. Tapos ito mas matamis. Para sa akin mas matamis siya, mas bright. So ginawa ko, ginamit ko siya sa isa sa mga street battles. Parang more than one time ko nga ata ginamit. Tapos doon ko na-prove na shit, pwede pala. Ang worry ko kasi nung una baka makakloy. Kung familiar ka dun sa mga ginagawa ko street battle, kung napapanood mo yung full video nun, pinapakita ko doon yung kung paano ko nilalapitan yung mga tao, kung paano ko tinatanong kung okay lang bang isama kayo sa video. Kasi kung makakakloy at kung masyado matamis o off, makikita nyo yun sa video eh. Pero walang ganun. Hindi siya nag-cause ng pagka-irita dun sa mga nilapitan ko. Kung mahilig ka sa pabango, nanonood ka nito, malamang gets mo na yung sinasabi ko na may mga taong may irita kapag masyadong matapang yung pabango, di ba, or cloying. Sigurado ako na-experience yun na yung ganun. Pero dito, never ko na-experience. Kahit sa mainit na yung street battle kasi ginagawa ko yun kadalasan dito sa Fatima. Hindi ko na mapapakita sa inyo dahil hindi ko maikot yung camera. At mainit nun. Yung tipong nahihilo nga ako pagkatapos gumawa ng video. So, yun. So, pwede siya. Katulad ng OG, yung mga pwede niyang paggamitan anytime. Pwede sa office, pwede sa school. Pero be careful lang with the trigger. Tsaka, dati kasi, sinasabi ko yung Hawas OG, bagay teenager pataas. Pero ngayon, kung may option lang, kasi may option naman na tayo, para sa akin, mas pangbata yung Hawas Ice. So, yun. Dati kasi, wala eh. So, Hawas OG pa rin yung pang teenager dati or mas pangbata. Pero ngayon, kung ganun ka, kung teenager ka, baka better yung Hawas Ice. Hindi pwede yung Hawas sa'yo, pero yun nga, dahil may option naman eh. Hawas Black. So, ito yung nagawan ko na to ng video sa YouTube dati. Hindi ganun kaganda yung impression ko sa kanya in terms of scent profile. Alternative naman to sa Hasibat. Kinumpara ko siya nun sa Hasibat, para siyang drier version, which for me is hindi ko gusto. Kasi gusto ko rin yung Hasibat. Hindi siya direct or hindi siya parang ganun kalapit na amoy ng Aventus. Ayusin niyo yung kalsada dito, boy, mababasag yung mga bote ko. Hindi siya ganun kalapit na
kaamoy ng Aventus and DNA. May distinction sila, pero may similar vibe. Kaya gusto ko rin yung Hasibat. So ano to, same ng Hasibat. Sorry, malumot. Sabi ng asawa ko, lumot. Amoy lumot daw. Okay yung performance niya, okay yung projection, okay yung longevity, naglalast talaga, naglilinger yung amoy. Kung hindi ka mahilig sa amoy ng moss, hindi to para sa'yo. Ako type ko ayaw lang ng wife ko Ang comment ko lang dito na siguro medyo negative, yun nga, nadadry, para sa akin, nung mga unang gamit ko, ang dry neto compared dun sa OG. Kaya parang better nga yung Supremacy Not Only Intense para sa akin kung naghahanap ka ng alternative sa Hasibat. Pero lately, pag naamoy ko siya, nito mga nakaraan, kasi daming umorder ng Degant neto netong nakaraan. Sabi ko parang better yung ngayon kaysa yung dati. Kasi dati talaga, tumatak sa akin na, drier version. Gusto ko yung pagiging bright saka fruity ni, ni Hasibat sa opening pa lang. Teka bro, humihinto-hinto ako kasi ang ganda ng kalsada dito. Valenzuela at saka Malabon. Oo, nakita nyo naman, di ba? Yung mga bote ko nandito sa kabilang side. Baka mamaya magliparan. Papa-road rage ako bigla kahit wala akong kaaway dito. Sana ako? Nawala na ako. Ilan pa? May 2 bote pa dito. Ay! Ano ba nilabas ko kanina? Ay, eto na pala. Black, binali ko pala yung last bottle. Ano to? Rasasi Hawas Fire. So, okay. Good thing na huli siya. Kasi ito yung bote na hindi ko pa yata nagagawa ng review. Parang first impression saka unboxing lang yata ang nagawa ko dito. So magkukwento ako habang binabalik yung mga bote para mas safe. So si Rasasi Hawas Fire, wala akong maikumpara sa kanyang kaamoy. Ang unique niya para sa akin. Siguro sa akin lang yon kasi yung iba baka may naamoy na may comparison or may resemblance. Medyo mahaba na itong video. Sana panoorin nyo para hindi sayang. So, si Rasasi Hawas Fire, spicy sa umpisa, matamis. Hindi nga lang sa umpisa all throughout may iramdam yung pagiging spicy niya. Hindi yung pagiging spicy na katulad ng Asad, hindi yung pagiging spicy na katulad ng Sauvage Elixir. Nahihirapan lang akong hanapan siya ng pwedeng pagkumparahan na mas madali kong may relate sa mga nanonood. Kapag gumagawa ako ng review, siguro kaya hindi ko pa siya nagagawa ng full review din. Kahit na may old video ako ng unboxing tsaka first impression sa kanya sa YouTube. Siguro kasi hindi ako makadukot ng relatable na kung paano ko siya sasabihin sa inyo. Gusto ko kasi pag nagbabato ako ng information dito sa isang full video, yung kung paano ko na-experience, parang hindi ko maisulat kung ano yung exact experience ko sa kanya. Pero yun yung nakukuha kong words to describe. Spicy siya na matamis. Okay siya gamitin, medyo unfamiliar lang for me. Unique siya for me. Pero dito sa mga flangers ng Hawas, siguro kung irarank ko, baka siya yung nasa dulo. Para sa akin kasi Hawas OG, Hawas Ice, Hawas Black. Pangatlo ko yung Hawas Black. Hindi nga kasi ako ganun ka fan ng Imagination na Scent DNA. Cobra, ilalast ko si Fire. So wala pa ako ng ibang mga bote. May nag-message lang kanina magbibigay ng Malibu. So hintayin ko na lang din. So sana nagustuhan nyo tong video. Hindi ko alam kung hindi ako nasabi. Medyo mahaba na to para sa TikTok. Pero lalagay ko rin naman to sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat.